Ang sarap po talaga ng hangin dito. Mas maganda pa po ito kaysa sa anumang home for the aged, hindi po ba? Sabi ng kanyang anak na si Joey, na may halong pangungutya sa kanyang ngiti. Inay, wag na po kayong mag-isip na bumalik sa amin ha. Pabigat lang po kayo sa amin. Matapos iwanan ng kanyang ina sa bakuran ng isang abandonadong bahay, sa liblib na kabundukan pinaharurot ni Joey ang kanyang sasakyan na para bang walang anumang nangyari. Ngunit ang hindi niya alam sa luma at kupas na duster ng kanyang ina sa maliit na bulsa nito ay may nakatagong isang malaking lihim. 10 minuto pa lamang ang nakakalipas mula nang simulan niyang baybayin ng daan, pababa biglang tumunog ang cellphone ni Joey. Nang sagutin niya ang tawag, tila nawala ng dugo ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bigla niyang inapakan ng preno at mabilis na ini-U-turn ang sasakyan. Para siyang nasisiraan ng bait na muling pinatakbo nang matuli ng sasakyan paakyat ng bundok. Ano kaya ang kanyang narinig sa telepono na nagpabago sa kanyang anyo at ano ang laman ng bulsa ng kanyang ina? Si Aling Flora ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang daan ay unti-unting kumikitid. Natapos na ang sementadong kalsada at napalitan ito ng baku-bakong daan na putik. Sa bawat yugyog ng sasakyan tumatalbog ang kanyang katawan. Saan kaya kami pupunta? Sabi niya sa isang home for the aged daw. Iyon ang sabi ng anak niyang si Joey. Isang home for the aged na may sariwang hangin. Ngunit ang daan na ito ay masyadong liblib. Hindi ito mukhang daan patungo sa isang lugar na may nakatira. Idinikit ni Aling Flora ang kanyang pisngi sa salamin ng bintana. Naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang balat. Mabilis na nagdaraan ang mga puno. Unti-unti na rin nawawala ang liwanag ng araw. Malapit na po tayo, sabi ni Joey. Sa likod humikab ang kanyang asawang si Marisa. Ang layo naman talaga. Nasaan na ba tayo? Di ba sabi mo gusto mo sa tahimik na lugar? Eto na yun, sagot ni Joey. Kahit na sobrang liblib naman yata nito, may halong inis sa boses ni Marisa. Hindi umimik si Aling Flora. Patuloy lang siyang nakatingin sa labas. Lalo pang pumasok sa kaloob-looban ng gubat ang sasakyan. Hindi na ito matatawag na daan kundi isang munting landas na lamang. Sumasayad ang matataas na damo sa gilid ng sasakyan. Sa wakas, huminto ito. Nandito na tayo, sabi ni Joey sabay patay ng makina. Dahan-dahang itinaas ni Aling Flora ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tanawing nasa harapan niya. Isang abandonadong bahay. Gumuho na ang mga pader, basag-basag ang mga bintana at sira na ang gate. Hindi ito isang home for the aged. Hindi ito isang lugar na maaaring tirahan ng tao. Ito na ba ang home for the aged, anak? Nanginginig ang boses ni Aling Flora. Bumaba si Joey sa sasakyan at binuksan ang pinto sa tabi ng kanyang ina. Mas maganda pa po ito sa home for the aged, Nay. Napakasariwa ng hangin, oh. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinitigan ni Aling Flora ang mukha ng kanyang anak. Walang bahid ng pagmamahal sa mga mata nito. Para itong malamig na bato. Bumaba na rin si Marisa mula sa sasakyan, kulubot ang ilong habang tinitingnan ang paligid. Ang baho naman dito. Bilisan mo na nga, Joey. Binuksan ni Joey ang likod ng sasakyan. Kinuha niya ang isang balutan ng damit at inihagis ito sa may sahig na kawayan ng bahay. Gumulong ang balutan at lumabas ang ilang piraso ng damit. Tahimik na pinanood ni Aling Flora ang lahat. May kung anong gumuho sa loob ng kanyang dibdib ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Joey, mahinahon niyang sabi, "Ano po yon? Talaga bang gagawin mo to sa akin?" Hindi nanginginig ang boses ni Aling Flora, kalmado at buo. Hindi tumingin si Joey sa kanyang ina. Ito na po ang pinakamagandang paraan. Nay, kung magbabayad pa tayo ng 30,000 kada buwan sa home for the aged, paano naman po kami mabubuhay? Hinawakan ni Marisa ang braso ng kanyang asawa. Tara na, wala na tayong oras. Binuksan ni Joey ang pinto ng sasakyan at pinaandar ang makina. Nakatitig lang si Aling Flora sa kanila. Mag-iingat po kayo, na formal na paalam ni Joey. Walang emosyon. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Nanatili si Aling Flora na nakatayo pinapanood ang papalayong sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Unti-unting humina ang ugong ng makina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Tanging huni na lamang ng mga ibon sa gubat ang kanyang naririnig. Umihip ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon. Tinitigan ni Aling Flora ang abandonadong bahay. Sa likod ng basag na bintana kadiliman ang kanyang nakita. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa may pasukan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod ngunit hindi siya tumigil. Umupo siya sa sahig na kawayan. Hinila niya ang balutan ng damit at saka ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang lumang duster. May naramdaman siyang isang bagay. Isang papel. Isang luma at naninilaw na papel. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oras na para magsimula bulong niya sa hangin.
Nakatulala si Aling Flora nakaupo sa sahig na kawayan ng abandonadong bahay. Baluktot ang kanyang likod at ang kanyang mga kulubot na kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Sa sino mang makakakita, isa lamang siyang kaawa-awang matanda. Isang matandang inabandona. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Sa kabila ng mga gumuhong pader, nakita niya ang langit. Asul at walang bahid ng ulap. Talagang sariwa ang hangin dito. Naaalala niyang sinabi ni Joey ang boses na puno ng pangungutya. Mapait siyang napangiti. Kuminot ang isang sulok ng kanyang puso. 30 taon niyang pinalaki ang anak na iyon. Pinasuso, binihisan, inalagaan kapag may sakit. Hinintay sa labas ng eskwelahan. Ngayon ang anak na iyon ang nagtapon sa kanya sa gitna ng kabundukan na parang basura. Ipinikit ni Aling Flora ang kanyang mga mata. Muntik nang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito nangyari. Marahil tuyot na ang mga ito. Muling umihip ang malamig na hangin. Naramdaman niya ang ginaw. Ang lamig bulong niya habang muling ipinapasok ang kamay sa kanyang bulsa. May naramdaman siyang isang matigas na papel. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang naninilaw at halos mapunit ng titulo ng lupa. Bakas dito ang madalas na paghawak. Maingat niya itong binuklat. Nakasulat dito ang address Lot 10 Block 2 Bonifacio Global City Taguig. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salita hinahaplos ng kanyang daliri. 30 taon na ang nakalipas. Ang BGC noon ay isa pa lamang malawak na kaparangan. Walang sino man ang interesado sa lupang iyon. Ngunit doon ipinuhunan ni Aling Flora ang lahat ng kanyang naipon. Sabi ng kanyang asawa na babaliw na siya. Kung may pera ka, ipaayos mo na lang ang bahay. Pati si Joey ay nagreklamo. Inay, tinutokso po ako ng mga kaibigan ko dahil sa inyo. Ngunit hindi nagpaawat si Aling Flora. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga para pumasok sa isang karinderya. Naghuhugas ng pinggan. Kumapal ang kanyang mga palad at nagsusugat. Hindi na niya halos may unat ang kanyang likod. Ngunit nagpatuloy siya. Piso-piso niyang inipon ang pera. Walang araw ng pahinga. Kahit holiday nagtatrabaho siya. Sabi ng mga tao. Kawawa naman, kailangan pa niyang magtrabaho sa ganyang edad. Ngumingiti lamang si Aling Flora. Ayos lang po. Ang totoo, mayroon siyang plano. Nakatingin siya sa malayong hinaharap. Lumipas ang 10 taon. Nagsimulang magbago ang BGC. Nawala ang mga kaparangan. Nagtayuan ang mga naglalakihang gusali. Sa mismong lupa ni Aling Flora, itinayo ang isang 30 palapag na office building. Ang buwan ng kita mula sa renta nito ay 30 milyong piso. Ngayon mahigit 50 milyon na. Ang halaga pa lang ng gusali ay 5 bilyong piso na. At si Aling Flora ang nag-iisang may-ari ng lahat ng iyon. Ngunit walang sino man ang nakakaalam. Kahit ang kanyang asawa o anak. Nagpatuloy si Aling Flora sa pagsusuot ng mga lumang damit. Nagpatuloy siya sa paghuhugas ng pinggan. Nagpatuloy siya sa paninirahan sa isang maliit na kwarto. Ikinahiya ito ni Joey. Inay, nakikiusap po ako, mag-ayos naman kayo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, mas malala pa si Marisa. Dahil sa biyanan ko, iisipin ng lahat na mahirap tayo. Hindi umiimik si Aling Flora. Ngumingiti lang siya. Dito ako komportable. Ang totoo, inoobserbahan niya sila. Ang kanyang anak, ang kanyang manugang. Ang kanilang tunay na pagkatao. Nagsimulang magnegosyo si Joey. Cafe, restaurant, import-export. Lahat ay nalugi. Lumobo ang kanyang mga utang. Inay, pahiram naman po ng pera. Paunti-unti siyang binibigyan ni Aling Flora. Hindi malaking halaga pero palagian. Nagrereklamo si Joey. Ganito lang kaliit. Tatawanan lang siya ni Marisa. Mukhang wala namang masyadong pera si Inay. Naririnig ni Aling Flora ang lahat habang naghuhugas ng pinggan. Malamig ang tubig. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa ginaw. Ngunit hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa paglipas ng panahon, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Nagbago na si Joey. Naging isang tao na pera na lang ang iniisip. Wala na siyang pakialam sa kanyang ina. At mas malala pa si Marisa. Tita, bakit hindi na lang po kayo pumasok sa isang home for the aged? Tumango si Aling Flora. Oo nga no, maganda sigurong ideya yan. Sa kanyang isipan, nagdesisyon na siya. Tapos na. Hindi na kailangang maghintay pa. Pinili na ng kanyang anak. Mas pinili niya ang pera kaysa sa kanyang ina. Ang komportabling buhay kaysa sa pag-aalaga sa magulang. At ngayon sa isang abandonadong bahay sa bundok. Ang perpektong entablado, tinitigan ni Aling Flora ang titulo. Ang may-ari ng isang 50 bilyong pisong gusali. Ngunit ngayon isa siyang matandang inabandona. Dahan-dahan niyang itinupi ang titulo at muli itong isinilid sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa galit. Hindi rin dahil sa lungkot.
kundi dahil sa isang malamig at buong desisyon. Kinapa niya ang pinakaloob ng kanyang bulsa. May isa pa siyang naramdaman. Isang cellphone, isang luma at detiklop na cellphone. Ngunit sa loob nito may isang mahalagang numero. Ang numero ni Attorney David Cruz, ang abogadong nag-ingat sa kanyang sekreto sa loob ng 30 taon. Tumawag si Aling Flora. Nagri-ring ito. Isa-dalawa. Hello, Chairman Ma'am Flora Magalang, ang boses ni Attorney Cruz. Ako ito, David. Ma'am, nasaan po kayo? Nag-aalala na po ako, hindi ko po kayo makontak buong araw. Nasa bundok ako, sa isang abandonadong bahay. Isang saglit na katahimikan. Narinig ni Aling Flora ang pagbilis ng paghinga ng abogado. Huwag niyo pong sabihing, iniwan ako ng anak ko dito. Narinig ni Aling Flora ang panginginig sa boses ni Attorney Cruz. May halong galit. Ngunit si Aling Flora ay kalmado. Pagkalipas ng 10 minuto, tawagan mo si Joey. Ano po ang sasabihin ko sa kanya, ma'am? Sabihin mo ang lahat. Sabihin mo kung sino talaga ako. Sandaling natahimik si Attorney Cruz. At saka sumagot sa isang mababang boses. Masusunod po, Chairman. Pinatay ang tawag. Ibinaba ni Aling Flora ang cellphone. Tumingala siya sa langit, maliwanag pa rin. Bumulong si Aling Flora. Joey, malalaman mo na ngayon kung sino ang nanay mo. Umihip ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon. Ipinikit ni Aling Flora ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Talagang napakasariwa ng hangin. Tama ang kanyang anak. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga susunod na mangyayari. Hawak ni Joey ang manibela papalabas na sa masukal na daan. May ngiti sa kanyang labi. Sa wakas tapos na rin, sabi niya. Tumango si Marisa sa tabi niya. Oo nga, ngayon tayong dalawa na lang ang mamumuhay ng malaya. Binuksan ni Joey ang bintana. Hinaplos ng hangin ang kanyang mukha. Napakagaan ang kanyang pakiramdam. Kung ang bayad sa Home for the Aged ay 30,000 kada buwan, 300 at 60,000 iyon sa isang taon. Sa perang iyon, makakabili na siya ng bagong kotse. Nagningning ang mga mata ni Marisa. Bumili tayo ng Lexus, sa Lexus naman ngayon. Tumawa si Joey. Ang sarap ng pakiramdam. Tila nabunutan siya ng tinik. Hindi na niya kailangang alalahanin pa ang kanyang ina. Mabubuhay na lang siguro iyon mag-isa sa bundok. O baka may kumuha sa kanyang taga-DSWD. Wala na siyang pakialam doon. Pero okay lang kaya siya doon? Mabubuhay kaya siya, tanong ni Marisa. Nagkibit balikat si Joey. Malakas pa naman yon. Kaya pa niyang magluto mag-isa. Huwag mo nang isipin yon. Parang kasalanan pa natin. Ang mahal kaya ng Home for the Aged. Tumango si Marisa. Sa bagay, tama ka. Nagpatuloy ang takbo ng sasakyan. Nakarating na sila sa sementadong kalsada. Malapit na. Binuksan ni Joey ang radyo. Isang masayang tugtog ang umalingaw-ngaw. Saan tayo kakain mamayang gabi? Gusto mo ng samgyupsal? Sige. Sumipol-sipol pa si Joey. Pakiramdam niya ay nasa langit siya. At noon nga, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha ni Joey ang telepono mula sa dashboard. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Mr. Joey Reyes po ba ito? Isang boses ng lalaki ang kanyang narinig. Kalmado at magalang, ngunit may kung anong lamig. Ako nga po. Sino po sila? Ako si Attorney David Cruz. Ako po ang abogado at kinatawan ni Chairman Flora Santos. Kumunot ang noo ni Joey. Flora Santos. Nanay ko. Teka, bakit Chairman muntik nang matawa si Joey? Anong kalokohan to? Ang boses ni Attorney Cruz ay nanatiling kalmado. Hindi po ito biro, Mr. Reyes. Si Chairman Flora Santos po ang nag-iisang may-ari ng FS. Tower ang gusali na matatagpuan sa Lot 10 Block 2 ng Bonifacio Global City. Natigilan sa pagtawa si Joey. Ano raw FS Tower? Ito po ay isang 30 palapag na office building. Ang kasalukuyang halaga nito ay tinatayang nasa 5 bilyong piso. Itinabi ni Joey ang sasakyan sa gilid ng daan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Teka lang. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya si Marisa. Joey, anong nangyayari? Sinensyasa ni Joey si Marisa na manahimik. Sige po, magpatuloy kayo. Nagpatuloy si Attorney Cruz. Binili ni Chairman Santos ang lupa 30 taon na ang nakalipas at ipinatayo ang gusali 15 taon na ang nakaraan. Ang kasalukuyang buwanang kita niya mula sa renta pa lamang ay mahigit 50 milyong piso. Parang nablangko ang isip ni Joey. 50 milyon kada buwan. Totoo po ba yan? Opo. Ang lahat ng dokumento ay nasa amin. Napalunok si Joey. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa amin? Nanginginig ang kanyang buong katawan.
Sumigaw si Marisa. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hinarap ni Joey si Marisa, nanginginig ang mga labi. Si Inay. Si Inay. Isang chairman daw. May-ari daw siya ng 50 bilyong pisong gusali. Ang nanay ko, napatanga si Marisa. Imposible. Mabilis na ini-U-turn ni Joey ang sasakyan. Pumiskit ang mga gulong. Kailangan nating bumalik. Bakit anong nangyari? Hindi sumagot si Joey. Inapakan niya ng todo ang silinyador. Umagibis ang sasakyan. Ang puso niya ay parang mababaliw sa bilis ng tibok. 5 bilyong piso. Chairman. Pag-freeze ng asset. Mana. Ang mga salitang iyon ay umiikot sa kanyang isipan. Mahigpit ang kapit ni Joey sa manibela. Basang-basa ng pawis ang kanyang mga kamay. Muli silang pumasok sa baku-bakong daan. Yumugyog ang sasakyan. Sumigaw si Marisa. Dahan-dahan ipaliwanag mo muna kung anong nangyayari. Nagsalita si Joey. Niloko tayo ni Inay sa loob ng 30 taon. Anong ibig mong sabihin? Mayaman pala siya, mas mayaman pa sa atin. Napangiwi ang mukha ni Marisa. Bakit laging luma at kupas ang damit niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam, sigaw ni Joey. Lalo pang bumilis ang takbo ng sasakyan. Sumasabit ang mga sanga ng puno sa katawan nito. Natatanaw na niya ang abandonadong bahay. Biglang inapakan ni Joey ang preno. Kuminto ang sasakyan. Tumalon si Joey palabas. Inay-inay sigaw niya hanggang sa mamalat. Ngunit walang sumasagot. Ang abandonadong bahay ay tahimik. Umakyat si Joey sa sahig na kawayan. Walang tao. Tanging ang balutan ng damit ang nandoon. At sa tabi nito isang tungkod. Kinuha ni Joey ang tungkod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inay muli siyang sumigaw. Ngunit huni lang ng ibon ang kanyang naririnig. Wala na si Aling Flora. Kinalughog ni Joey ang loob ng bahay. Isa-isa niyang tiningnan ang mga silid. Ang kusina, ang kwarto. Lahat ay walang laman. Alikabok lamang ang naipon. Inay! Nandyan po ba kayo, sigaw niya? Ngunit walang sagot. Sumunod si Marisa sa kanya. Wala siya. Saan kaya siya nagpunta? Lumabas si Joey sa bakuran. Tumingin siya sa paligid. Puro puno at gubat ang kanyang nakikita. Matataas na damo. Inay, sigaw niya muli. Tanging alingaw-ngaw ang bumalik. Tiningnan ni Joey ang sahig na kawayan. Nandoon pa rin ang balutan ng damit. Nakakalat ang ilang piraso nito. At sa tabi ang tungkod. Muling kinuha ni Joey ang tungkod. Pudpud na ang hawakan nito. Palatandaan ng matagal na paggamit. Biglang kumabog ang dibdib ni Joey. Iniwan ni Inay ito. Hindi siya makalakad ng maayos kung wala ito. Mas maingat na tumingin si Joey sa paligid. At may napansin siya. Sa gilid ng sahig na kawayan may isang picture frame. Lumapit si Joey at kinuha ito. Isang family picture. Kuha noong bata pa siya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina at siya. 3 silang nakangiti. Ngunit basag ang salamin ng picture frame. May lamat ito na tumatama mismo sa mukha niya. Hinawakan ni Joey ang basag na salamin. Malamig. Ano yan, tanong ni Marisa. Family picture natin. Binaligtad ni Joey ang frame. May sulat sa likod. Isinulat gamit ang ballpen. Nanginginig na sulat kamay. Hindi na pala tayo pamilya. Hindi makahinga si Joey. Nabitawan niya ang picture frame. Bumagsak ito sa sahig at tuluyang nadurog ang salamin. Napaupo si Joey sa sahig. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Inay! Nanginginig ang kanyang boses. Niyugyug ni Marisa ang balikat ng asawa. Joey, umayos ka nga. Hanapin natin si Inay. Tumingin si Joey. Namumula ang kanyang mga mata. Iniwan ako ni Inay. Anong ibig mong sabihin? Dahil iniwan ko siya. At iniwan na rin niya ako. Pinulot ni Joey ang isang piraso ng basag na larawan. Tinitigan niya ang kanyang ina. Isang batang Aling Flora na nakangiti. Isang mainit na ngiti. Habang karga-karga siya, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Joey. Ang sama kong anak. Anong nagawa ko? Hindi umimik si Marisa. Kinagat niya ang kanyang labi. Tumayo si Joey pasuray-suray na lumabas sa bakuran. Inay-inay sigaw niya na parang mapupunit na ang kanyang lalamunan. Ngunit walang sagot. Tahimik ang bundok. Tanging hangin lamang ang umiihip. Kumakaluskos ang mga dahon. Napaluhod si Joey. Ipinatong niya ang mga kamay sa lupa. Inay, patawarin niyo po ako. Patawad. Tumulo ang kanyang mga luha sa lupa. Lumapit si Marisa. Joey, bumaba na muna tayo. Tawagan mo yung abogado. Umiling si Joey. Wala nang silbi. Hindi na babalik si Inay. Iniwan na niya ako. Tuluyan na. Tumayo si Joey at muling tiningnan ang abandonadong bahay. Walang laman. Walang bakas ng kanyang ina.
Tanging ang balutan ng damit ang tungkod at ang basag na family picture. Yun lang ang natira. Kinuha ni Joey ang tungkod. Mahigpit niya itong hinawakan. Dapat ako ang nagdadala nito para sa kanya, nanginginig niyang sabi. Dapat inaalalayan ko si inay habang naglalakad. Hinawakan ni Marisa ang braso ng asawa. Ano nang gagawin natin? Sabi ng abogado, darating siya sa loob ng 30 minutos. Tiningnan ni Joey ang kanyang relo. 25 minuto na ang nakalipas. Huli na. Anong huli na? Si inay. Ang oras. Huli na ang lahat. Kinuha ni Joey ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Attorney Cruz. Nagring ito, 1, 2. Mr. Reyes, boses ni Attorney Cruz. Malamig at kalmado. Attorney, wala po dito ang nanay ko. Alam ko po. Nasaan po siya? Sabihin niyo po sa akin, nakikiusap ako. Umalis na po si Chairman. Kumabog ang dibdib ni Joey. Umalis? Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig sabihin po, hindi na siya ang ina ni Mr. Joey Reyes. Hindi maaari. Pinutol ni Attorney Cruz ang kanyang sasabihin. Lumipas na po ang 30 minutos. Isasagawa na po namin ang lahat ng nararapat na hakbang. Teka lang, nakikiusap ako. Pag-freeze ng mga asset, pagkansela ng mga kontrata, paghahanda ng kaso. Lahat po iyan ay isasagawa na namin. Napaluhod si Joey. Parang awa niyo na. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Why? 30 taon po kayong binigyan ng pagkakataon, Mr. Reyes. At sinayang niyo pong lahat iyon. Pinatay ang tawag. Nabitawan ni Joey ang cellphone. Wala nang lakas ang kanyang mga kamay. Kinuha ito ni Marisa. Joey, umayos ka. Umiling si Joey. Tapos na. Tapos na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Wala na sa atin ang lahat. Lahat-lahat. Namutla ang mukha ni Marisa. Pati ang kumpanya. Ang bahay. Lahat. Kinuha na lahat ni inay. Dahil sa simula pa lang sa kanya naman talaga ang lahat ng iyon. Hindi na nakapagsalita si Marisa. Nanatili silang nakaupo sa bakuran ng abandonadong bahay. Palubog na ang araw. Humahaba na ang mga anino. Umihip ang malamig na hangin. Tinitigan ni Joey ang tungkod. Ang tungkod ng kanyang ina. Ang tungkod na kasama nito sa loob ng 30 taon. Niyakap niya ito. Inay. Patawad. Ang kanyang boses ay tinangay ng hangin. Ngunit hindi ito narinig ni Aling Flora. Dahil malayo na siya. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Joey. Bumagsak sa lupa. Tinitigan ni Marisa ang kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay. Paano na tayo ngayon? Hindi sumagot si Joey. Hindi niya masagot. Dahil gumuho na ang lahat. Ang negosyo, ang bahay, ang pamilya. Dahil sa isang maling desisyon. Ang desisyong itapon ang sariling ina. Tumingala si Joey sa langit. Palubog na ang araw. Kadiliman na ang paparating. Inay bulong niya. Ngunit walang sumagot, tanging huni ng mga ibon ang kanyang narinig. Gabi na. Si Joey ay nakaupo pa rin sa bakuran ng abandonadong bahay. Lubog na ang araw. Si Marisa ay nakasandal sa kanilang sasakyan. Walang nagsasalita. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Noon may nakita silang liwanag mula sa ibaba. Headlights. Isang sasakyan ang paakyat. Itinaas ni Joey ang kanyang mukha. Sino yan? Tumingin din si Marisa. Papalapit ang ugong ng makina. Isang mabigat na tunog. Tunog ng isang mamahaling sasakyan. Tumayo si Joey. Huminto ang sasakyan. Isang itim na sedan. Isang Lexus LS ang pinakamahal na modelo. Bumukas ang pinto ng driver. Lumabas ang isang lalaking nakasuit. Mukhang nasa 40s. Si Attorney David Cruz. Tinitigan ni Attorney Cruz si Joey. Malamig ang kanyang tingin. At saka binuksan ang pinto sa likod. Napigil ni Joey ang kanyang hininga. May bumaba mula sa sasakyan. Si Aling Flora. Ngunit iba siya. Ibang-iba. Hindi na luma at kupas na duster ang suot niya. Nakasuot siya ng isang itim na business suit. Maayos ang kanyang buhok. Ang dating baluktot niyang likod ay tuwid na ngayon. Hindi makapagsalita si Joey. At inay, tinitigan siya ni Aling Flora. Walang ekspresyon. Malamig at kalmado. Hindi kita kilala. Pati ang kanyang boses ay iba. Buo at hindi nanginginig. Lumapit si Joey. Inay, ako po ito. Si Joey. Umiling si Aling Flora. Ang anak ko. Namatay na siya 10 minuto na ang nakalipas. Natigilan si Joey. Ano po? Noong sandaling iniwan niya ang kanyang ina sa bundok, namatay na ang anak ko. Ang boses ni Aling Flora ay walang emosyon. Muntik nang matumba si Joey. Inay,
Parang awa nyo na. Huwag mo kong tawaging ina. Tumalikod si Aling Flora at sinabi kay Attorney Cruz, tara na. Tumango ang abogado. Opo, Chairman. Chairman. Ang salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa tainga ni Joey. Pasuray-suray siyang lumapit. Inay, patawarin niyo po ako. Patawad po. Hindi huminto si Aling Flora. Naglakad siya patungo sa sasakyan. Hinabol siya ni Joey. Parang awa niyo na. Isang pagkakataon lang po. Huminto si Aling Flora sa tapat ng pinto ng sasakyan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi makahinga si Joey sa titig ng kanyang ina. Walang laman ang mga mata nito. Walang pagmamahal, walang galit. Tanging kawalan. Patawad, sabi ni Aling Flora. 30 taon akong naghintay. Naghintay na magbago ka. Napayuko si Joey. Patawad po. Sinabi mo na ikinahihiya mo ang nanay mong naguhugas lang ng pinggan, bumaba ang tono ng boses ni Aling Flora. Sinabi mo na nakakadiri ang mga luma kong damit. Hindi makasagot si Joey. Lumapit ka lang kapag kailangan mo ng pera. Hindi ka man lang dumalaw kahit holiday dahil sabi mo nakakatamad. Tumulo ang luha sa mata ni Joey. Patawad po. O talaga. At ngayon, nanginginig ang boses ni Aling Flora. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ito ng emosyon. Itinapon mo ako sa bundok na parang basura. Napaluhod si Joey. Inay, alam mo na ba ngayon? Tanong ni Aling Flora. Alam mo na ba kung sino ang itinapon mo? Tumingala si Joey. Inay, parang awa nyo na. Tumalikod si Aling Flora at sumakay sa kotse. Isinara ni Attorney Cruz ang pinto. Tumakbo si Joey papalapit. Inay-inay, kinakatok niya ang bintana ng sasakyan. Ngunit si Aling Flora ay sa unahan lang nakatingin. Hindi siya nito tiningnan. Umarangkada ang sasakyan. Sinubukan pang kumapit ni Joey. Inay, ngunit hindi ito huminto. Dahan-dahan itong bumaba sa bundok. Hinabol ito ni Joey. Inay, nakikiusap po ako. Ngunit papalayo ng papalayo ang sasakyan. Lumiit ng lumiit ang liwanag nito hanggang sa tuluyan nang nawala. Napaupo si Joey sa daan. Hinihingal. Sasabog na ang kanyang dibdib. Inay. Bulong niya. Lumapit si Marisa at tinulungang tumayo ang asawa. Joey, tumayo ka! Tumayo si Joey pasuray-suray. Wala na si inay sa akin. Wala na talaga. Hindi umimik si Marisa. Naiwan silang dalawa sa kadiliman. Umihip ang malamig na hangin. Tinitigan ni Joey ang daan pababa kung saan nawala ang kanyang ina. Chairman pala si inay, bulong niya. May-ari ng 50 bilyong pisong gusali. Kinagat ni Marisa ang kanyang labi. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Tumawa si Joey. Isang mapait na tawa. Sinusubukan niya tayo. Tinitingnan niya kung kahit mahirap siya magiging mabuti pa rin tayo sa kanya. Pero, nabigo ako. Tuluyan akong nabigo. Napayuko si Joey. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi sumagot si Joey. Bumalik siya sa abandonadong bahay. Kinuha niya ang tungkod na naiwan. Ito na lang ang natira. Ang tungkod ni inay. Niyakap niya ito. Inay, tumulo ang kanyang luha. Walang tigil. Nakasandal si Marisa sa kotse, nakatingala sa langit. May mga bituin. Malamig ang kanilang liwanag. Paano na tayo mabubuhay? Hindi sumagot si Joey. Hindi niya masagot. Dahil tapos na ang lahat. Ang ina, ang pera, ang kinabukasan. Dahil sa isang desisyon. Tinitigan ni Joey ang tungkod. Pudpud na ang hawakan. Bakas ng 30 taong paggamit. Ginamit ito ni inay habang nagtatrabaho, bulong niya. Para sa akin, nanginginig ang kanyang boses. Tapos, itinapon ko lang siya. Napaupo si Joey, yakap-yakap ang tungkod. Patawad po, inay. Patawad. Ngunit hindi na ito maririnig ni Aling Flora. Dahil malayo na siya. At hindi na babalik pa. Ang mga luha ni Joey ay bumagsak sa lupa, sinipsip ng kadiliman. Kinabukasan, umuwi si Joey sa kanilang kondo. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit ayaw nito. Ano to? Sinubukan niya muli ang passcode. Error. Bakit ayaw bumukas, tanong ni Marisa? Baka pinalitan ng passcode. Sino namang magpapalit? Bahay natin to. Noon niya napansin ang papel na nakadikit sa pinto. Isang notice of eviction. Nanginginig ang kamay ni Joey. Inagaw ni Marisa ang papel. Namutla siya. Totoo ba to? Tinawagan ni Joey si Attorney Cruz. Mr. Reyes, Attorney, bakit naka-evict kami sa sarili naming bahay? Tulad po ng sinabi ko, lahat ng asset ninyo ay frozen na. Pero nakapangalan sa akin ang unit na to. Hindi po. Pakisuri po ang kontrata. Ang tunay na may-ari ay si Chairman Flora Santos. Nakikigamit lang po kayo ng pangalan. Ang boses ng abogado ay kalmado.
Ang down payment ang buwanang bayad lahat ay galing sa account ni chairman. Napaupo si Joey sa sahig. Saan kami titira ngayon? Problema niyo na po yan, Mr. Reyes. Pinatay ang tawag. Nabitawan ni Joey ang cellphone. Joey, umayos ka, sabi ni Marisa. Umiling si Joey. Pati bahay wala na. Pumunta sila sa opisina. Selyado na rin ito. Lease contract terminated. Pumasok sila sa bangko. Account frozen. Ang natira sa kanila ay ang perang dala nila, 10,000 piso. Paano tayo mabubuhay dito, umiiyak si Marisa. Umalis sila sakay ng kanilang Lexus. Ngunit ilang metro pa lang hinarang sila ng isang tow truck. Sasakyan niyo po, kukunin na namin. Nakapangalan din po kay Chairman Santos. Wala silang nagawa kundi bumaba. Habang hinihila ang kanilang sasakyan, napatingin si Marisa kay Joey. Joey, wala na talaga tayong kahit ano. Tumango si Joey. Wala na. Naiwan silang nakatayo sa gitna ng kalsada. Dala lang ang 10,000 piso at ang mga suot nilang damit. Napaupo si Marisa sa kalsada. Anong gagawin natin? 4 na araw ang lumipas sa isang 24-hour internet cafe. Naubos ang pera nila sa pagkain ng instant noodles. Joey, mamamatay tayo sa ganito, sabi ni Marisa. Isang gabi sa isang parke hindi na nakatiis si Marisa. Hindi ko na kaya to. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Kahit saan, basta malayo sa'yo. Kasama ka, mamamatay din ako, tumakbo si Marisa papalayo at nawala sa dilim. Naiwan si Joey na mag-isa. Kinabukasan habang naglalakad, nakakita siya ng isang matandang babae na nangangalakal ng bote at bakal. Tinanong niya kung magkano ang kinikita. Kung swerte 1,000 sa isang araw. Nagpa siya si Joey. Humiram siya ng kariton sa isang junk shop at nagsimulang mangalakal. Ikinahihiya niya noong una. Ngunit naisip niya, ganito rin siguro ang naramdaman ni inay. Nagbanat siya ng buto, sumakit ang kanyang likod, nagsugat ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang hirap na dinanas ng kanyang ina sa loob ng 30 taon. Sa pagtatapos ng araw, kumita siya ng 700 piso. Tinitigan niya ang pera. Ito ang unang beses na nakahawak siya ng perang pinaghirapan niya ng husto. Noon niya naintindihan ang lahat. Napaiyak siya. Inay, ganito pala kahirap. Para sa akin, tiniis mo to araw-araw. 1 linggo siyang nangalakal. Nakaipon siya ng 10,000 piso. Pumunta siya sa FS Tower sa BGC. Tinitigan niya ang dambuhalang gusali. Ipinatayo ito ni inay. Habang naghuhugas ng pinggan, hinarang siya ng guard. Sino po sila? Gusto ko pong makausap si Chairman Santos. May appointment po ba kayo? Nakita niya si Attorney Cruz. Attorney, pakiusap, gusto kong makita si inay. Ano pa ang kailangan mo sa kanya? Ipinakita ni Joey ang 10,000 piso. Ibibigay ko po ito sa kanya. Naintindihan ko na po kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Gusto ko lang pong malaman niya na naiintindihan ko na. Dinala siya ni Attorney Cruz sa opisina ni Aling Flora. Nakaupo ito sa kanyang mesa. Anong kailangan mong malamig na tanong nito? Inilapag ni Joey ang pera sa mesa. Inay, perang pinaghirapan ko po sa loob ng 1 linggo. Para po sa inyo, 10,000 tumawa ng mapakla si Aling Flora. Milyon-milyon ang kinuha mo sa akin. Anong silbi niyan? Alam ko po. Gusto ko lang pong sabihin na naintindihan ko na kung gaano kayo kadakilang ina. Napaluhod si Joey. Kayo po ang lahat sa buhay ko. Pero sinira ko po ang lahat. Itinapon ko kayo na parang basura. Patawad po. Umalis ka na. Hindi kita mapapatawad. Tumayo si Joey. Alam ko po, hindi po ako karapat-dapat patawarin. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago lumabas, lumingon siya. Inay, gusto ko pong mabuhay tulad ng kung paano kayo nabuhay. Kahit mahirap pero marangal. At umalis siya. Naiwan si Aling Flora na nanginginig. May tumulong luha mula sa kanyang mga mata, pumatak sa 10,000 piso. Ngayon, naging tao ka na ring anak, bulong niya. Bumalik si Joey sa lansangan. Pero ngayon hindi na siya natatakot. Alam na niya ang gagawin. Kinabukasan 5:00 ng umaga, naghanap siya ng trabaho sa mga karinderya. Kahit ano po, paghuhugas ng pinggan, paglilinis. Isang may-ari ang naawa at kumuha sa kanya. Nagtrabaho siya ng buong puso. Ang sahod niya ay sapat lang sa pagkain. Natutulog pa rin siya sa parke. Ngunit masaya siya. Lumipas ang 3 buwan. Nakaipon siya at nakakuha ng isang maliit na kwarto na mauupahan. Ang unang gabi niya doon, napaiyak siya sa tuwa. Inay, nakikita niyo po ba? Nabubuhay po ako ng marangal. Lumipas ang 2 taon. Naging manager na si Joey sa karinderya. Nakaipon siya ng sapat na pera. Bumili siya ng isang bagong tungkod at bumalik sa F-Sour. Pagpasok niya sa opisina, nakita siya ni Aling Flora. Nagulat ito. Joey. Ngumiti si Joey. Inay,
Lumapit siya at inabot ang tungkod. Pinalitan ko lang po yung iniwan nyo. Napaluhod si Joey. Inay, 2 taon po akong nabuhay. Tulad ninyo, namula ang mga mata ni Aling Flora. Nahirapan ka ba? Opo, sobrang hirap po. Pero masaya po ako. Dahil nabuhay ako ng tama. Tumayo si Aling Flora. Itinayo niya si Joey. Joey, sabi niya, ngayon, tunay na kitang anak. Niyakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Umiyak si Joey sa dibdib ng kanyang ina. Mahal na mahal ko po kayo, inay. Mahal na mahal din kita, anak. Nagpatuloy si Joey sa pagtatrabaho sa karinderya. Hindi na siya nag-iisa dahil nariyan na ang kanyang ina. At natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera kundi ang mabuhay ng marangal at tama. At ngayon si Joey ay isang tunay na tao. Ang taong pinangarap ng kanyang ina, nakahinat na niya.